Hello mga ka-busy mind. So kapag nag-wiring tayo ng motor control, so yun ang tandaan natin na kailangan yung mga contactor ay may separate na power supply yan. So una natin gawin, i-check natin ang main power supply kung ito by 380 volts na 3 phase or 220 volts na 3 phase. So dito ito ay 3 phase na 220 volts. So kaya hindi gumagana ang ating motor kasi neutral ang nakuha natin na supply. Kapag neutral ang kasama sa line, ibig sabihin yan ang supply ay 110 to 130 volts lang yan. So hindi gagana ang ating magnetic contactor kasi 220 volts yan. So ang gagawin natin yan, kukuha tayo ng isang linya niyan, i-jumper natin yan sa neutral na yan para masupply ito sa 220 volts. So yan ang tandaan natin kapag nagpagana tayo ng motor na 3 phase. So kapag ang motor naman natin ay 3 phase na 380 Y delta, so mayroon din tayong babaguhin yan kapag 220 ang ating main power supply. Ang setup sa motor kapag naka 380 volts, yan ay Y setup or Y connection ng ating motor. Kapag naka delta naman ay 220. So ang supply natin kapag 220 tapos yung motor natin ay naka 380, so posibleng sira ang ating motor yan. So kailangan baguhin din natin ang wiring connection ng ating motor. So gawin din nating delta para supply niya ay 220 volts. Kapag ang control niya ay naka Y to delta ang wiring connection, so dapat ang main supply natin ay 380. So kapag naka delta na yan, magiging 220 na yan. So may timer niyan. Pag start niyan ay naka Y 380 volts, after ilang segundo mag delta na yan. So ganyan ang wiring connection ng mga motor control na Y delta connection. Okay, kung may idea din kayo sa mga motor control, paki-share naman sa comment section. Okay, bye bye mga ka-busy mind.